A day in my life as a probinsyanong Bicolano. Ito nga pala mga mare ang part 2 update natin sa paglalagay ng bakod. Gumising lang pala kami dito ng maaga ng mga kapatid ko. Sinimulan nga namin itong paglalagay ng bakod ng maaga para matapos din kami. Tinulungan na rin nga ako ni Abi sa pag-alis ng mga lumang yero. Yung mga kalakal ng mga lata na ginamit namin. Kasi sa parte yan ilalagay namin yung net na pambakod. Inalis ko lang nga pala yung mga sanga or yung mga tumutubong mga saging dyan. Ito kasi mga mare yung sinasabi ko sa inyo na baka makalusot ulit yung mga manok. Hapon nga yung part 1 nga na update dyan. Kumbaga mga mare na pagtatalim ko ng mga kahoy. Hindi ko kasi itutusok sa mga pagitan nila. Nang sa ganun ay tumibay ang pagkalagay natin ng mga net. Tamang-tama nga yung pag-uwi ng brother-in-law ko. Matutulungan nga kami sa paglalagay ng bakod. Kaya naman hindi kami mahihirapan ni Abi. Dahil sa bawat paggagawa nga dito sa amin munting kubo at sa bakod nga ay kaming dalawa lang ni Abi yung nagtutulungan. Minsan kapag wala naman labahin yung kapatid ko ay tumutulong din siya sa paggawa dito sa amin sa garden. Sakto nga ngayong araw at hindi maulan. Lumabas na nga ang haring araw kaya masaya na ako makakapagawa ulit ako dito sa garden. Kaya kung patuloy ka maring nanonood ng mga video ko, follow at share ka na ng mga video ko dahil sa katapusan mamimigay tayo ng GCash at mga regalo. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutin mo na yung follow mare. Malay mo ikaw na yung next na mamigyan ko. Every katapusan nga ako namimigay ng top sharer nga sa mga video, yung consistent yung nag-share ng mga video ko. Eto nga pala mga mare yung net na ginamit ko dati dun sa garden ko. Yan yung mga net na binili kong sobrang haba. Simula nga dito hanggang doon sa kanto nga ilalagay namin ng net kasi hindi na kinaya nga ng hollow block. Susunod na naman nga na project ko ni papagawa kapag meron na tayong ipon. Habang yung mga pamangkin ko nga ay nagtutulong na rin sa pagtapon ng mga basura. Simula na rin nga pala kami ni Abi maglagay nitong net. Medyo nahirapan kami kasi yung ibang net ay may butas na. Sa kadahilanan nga na ito nga yung mga net na pagtanggal namin at nilagyan namin ito ng mga pako. Mabuti nga at meron akong nabiling black clip nga dun sa sentro. Kaya naman hindi na kami nahirapan magtali ni Abi. Ang hirap na kasing makalabas yung mga alaga nating manok lalo't dumadami na rin sila. Halos sobrang dami nga nabili ko nitong mga net na to mga mare. Habang tinatali nga ni Abi dun sa unahan ay binibinat ko lang ito para maging maayos yung pagkalagay ng net. Nadalawang metro nga ang paglalagay namin ng kahoy na pampatigas dyan. Ganito lang nga mare ang paglagay namin ng net. At naisipan ko na rin ngang magawa dyan ng kulungan ng mga manok. Bukas ko na rin nga sa inyo ipapakita yung paggawa ng manok kasi nahirapan na rin ako sa pag-take ng video kasi umuulan-ulan na rin. At siya nga pala mga mare, pamangkin ko lang yung nagvi-video sa akin kasi si Abi may ginagawa kaya hindi na rin siya makakapag-video. Nulungan niya na talaga ako sa paglagay ng net kasi nahihirapan din ako at saka tatagal ito kapag walang tulungan na nangyari. Sa mga oras ngang ito ay hindi pa talaga ako naalmusal. Sobrang aga talaga kami ng gising ngayong umaga. Gustong gusto ko na talaga ito matapos mga mare kasi nangangamba ako sa paggagala ng mga manok. Alam niyo naman mga mare, sobrang babae talaga ng mga manok ko. Sa part na ngang ito ay matatapos na kami mare sa paglagay ng net kasi andito na kami sa dulo. Nga pala mga mare yung hollow blocks na last part dyan sa parteng yan. Medyo gutom na nga kami nitong oras na ito kasi mag-aalas 9 na ito ng umaga. Talagang tinapos lang namin ito para talaga tapos na wala na kaming babalikan. Pagkatapos nga nitong ilagay namin yung bakod ay may pumunta nga palang pinsan ko dito sa bahay kasi hinahanap niya si mama. Pag-uusapan daw kasi silang magkakapatid doon sa Mampili kung saan yung may danawan. Hindi pwede nga yung kapatid ko kasi naglalaba siya. Sobrang dami nga namin mga damit na nilalaban niya. Kaya talaga ako na lang yung inutusan niya na sumama sa kanila at pumunta doon. Hindi ko nga alam mare kung anong pag-uusapan, kung bakit nga pinatawag kami doon. Wala talaga akong idea. Tinatawagan ko naman si mama, kaso hindi niya sinasagot yung phone niya. Kailang tawag na nga ako mga mare kay mama pero talaga hindi sinasagot. Biglang nawalan nga ito ng signal. Out of reach na siya. Kaya talagang pumilit na lang akong pumunta dun. Kasama ko nga pala si Abi. Makikita nyo nga guys, ay talagang sobrang putik dito. Punong-puno rin nga pala yung mga danawan ng tubig dahil sa walang tigil na ulan dito. Mag-iisang buwan na nga mga mare. Medyo malapit-lapit na nga ako doon sa bahay ng uncle ko. Kung hindi nyo nga ito alam mga mare, ay andito kami sa Nipaan. Nipa nga ang tawag dyan. Yan yung karaniwang bubong dito sa amin noong panahon. Hanggang ngayon, meron pa naman din gumagamit ng bubong ng ganyan. Tinatahi nga lang pala nila yan. Pawid nga ang tawag namin dyan. Buti na lang nga mga mare at sementado na dito ang daan kasi laging binabaha dito. Ito nga pala mga mare ay karugtong pa ng ilog kaya ganyan yung itsura niya at nipaan talaga. Medyo dito nga ako na challenge mga mare kasi sobrang putik, bawal pang daanan nga yung pathway kasi kalalagay lang ng lupa. Kaya naman talagang sumugsog talaga kami dyan o naglusong kami dyan sa danawan. Sobrang putik nga pala mga mare dyan. Dito, yan nga pala yan yung paraan nga mare dito ng pagtanim dito. Kasi ngayong buwan dito ay tagtaniman na talaga kaya laging umuulan. Yan talaga ang kailangan ng mga palay. Maraming tubig para madali silang tumubo
at dumami. Hindi nyo nga pala alam Mare, nung bata pa ako, ganito yung mga ginagawa namin. Ganito rin yung daanan namin kapag magpupunta akong school. Sobrang layo talaga. 4 AM pa lang gising na ako para magluto kami at maglalakad kami medyo ng 1 oras. Kaya't hanggang ngayon ay sanay na sanay ako dito magdaan. Kaya medyo lang nga madulas dito mga Mare. Saktong-sakto nga at andito na kami. Nakita ko nga yung pinsan ko. Yan yung pinsan ko nga pala sa kapatid ni Mama. Sobrang ganda nga dito kasi ang dami nilang talim na talong, kamuting kahoy, gabi. Kaya naman sabi ko ito, mas magandang i-vlog dito kasi ang dami nila talagang mga pananim, mga alagang hayop, mga manok. Binati ko lang pala sila ng belated Merry Christmas kasi hindi na ako dito nakapunta. Sobrang busy ko talaga. 'Di ba ang ganda ng tanawin dito? Yan nga pala yung pawid. Ginagawa nila yung sa may bandang kanan ko dyan. Dumaan lang pala ako sa kanila. At ito, ang cute ng mga kubo-kubo nila dito. Pagtingin ko nga pala dyan, CR yan mga Mare. Sobrang cute nga ng pagkagawa ng CR nila dyan kasi sliding lang yung gamit nila dyan at ang cute ng pagkagawa. Ang taas nga pala sa parteng yan kasi siguro hindi dyan naman binabaha. At nagpatuloy lang nga pala ako Mare sa paglalakad. Medyo nga madulas dyan kaya talagang dahan-dahan lang ako sa paglalakad at eto meron pang kubong medyo sira. Sabi ko sayang naman ito. Dapat ipagawa ito. At marami din silang mga pinutol na mga kahoy. Sabi ko maganda tong panggatong kasi ay nako, ang ganda nitong panggatong talaga mga Mare. Nung bata pa kasi ako mga Mare, ganito yung ginagawa namin ni Mama. Nagkukuha kami ng kahoy nga, dyan nga sa may mga jungle na yan at nilalagay namin sa sako. Pinapatuyo lang namin ito para may panggatong kami. Abutan ko rin nga pala yung pinsan ko na nagluluto na nga sila ng kanin kasi medyo 5:30 na rin yan, gabi na rin. May sinuyo lang talaga kami or may tuyo lang nga kami dyan na pag-uusap-usapan daw at sabihin ko na lang daw to kay Mama. Sabi ko, sige po. Kaya mga Mare, mag-follow and share ka na ng video ko ha.